Kung meron kang inaasahang Diyos na malalapitan, meron kang pag-asa sa buhay. Yung nasa 13:5 ng Ebreo, pakinggan nyo mga kapatid. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Tingnan ninyo ang pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, yung pang-aangkin, pagnanakaw, panggagancho, panglalamang sa kapwa. Magkasya kayo sa inyong mga tinatangkilik. Magkasya ka kung ano nasa'yo. Bakit? Minsan kasi, wala tayong contentment, mga kapatid. Gusto natin, masarap. Wala naman tayo. Di magkasya ka sa tuyo. Sabi nga ng Tagalog, pag maliit ang kumot, magtiis kang mamaluktot. Pagka wala kang pera, tuyo. Huwag ka mag-alala, makakakain ka rin ng baka. Makakain ka rin ng sabaw. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong magnanais o magnanasa ng pag-ibig sa salapi. Bakit? Doon sa Kawikaanan, sabi po ron, basahin natin yung 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ayon, maigi yung isang tuyong subo na may kapayapaan, may katahimikan, kaysa sa bahay na laging may pistahan, laging sagana, meron namang away ng away. Ayon, ang kapayapaan po ay napakahalaga sa lahat. Yung kahit tuyo lang ang ulam mo, payapa naman kayong mag-asawa. Walang naniningil sa inyo na minumura kayo dahil di kayo nagbabayad. Umutang ka ng umutang ng karne sa tindahan tapos di mo mababayaran. Sabi nung inutangan mo, hoy, itinai mo na yung nilamon mo, hindi pa binabayaran hanggang ngayon, walang hiya ka. O, di wala kang kapayapaan, ano? Pero halimbawa, wala ka talagang pera, tuyo. O kaya, payless. May sabaw na. Panalangin ka lang, kapatid. Kahit tuyo lang yan, kahit yan bagoong lang. Salamat po, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa amin. Kahit medyo hati-hati lang kayo, tuyo na, hati-hati pa. Salamat po. Sana bindisyonan mo po, Ama, ang pagkaing ito, ikalusog ng aking mga anak. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kahit tuyo lang yon, may kapayapaan, napakahalaga nun, mga kababayan. Halimbawa, aalis ka. Panginoon, maghahanap po ako ng trabaho. Samahan mo po ako. Gusto ko pong mabuhay ng marangal ang aking pamilya. Sana ituro mo ako doon sa hanap buhay na hindi masama. Bago ka umalis, bago ka lumabas ng bahay, dalangin ka sa Diyos. May kasama kang Diyos na maghahanap ng trabaho. Hindi ka mabibigo, kapatid. Pangako yun ni Kristo. Sa 7 ng Mateo, magsihingi kayo at kay bibigyan. Magsihanap kayo, kayo makakasumpong. Magsitukto kayo, at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpong, ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ganun po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede siyang pakiusapan. Meron kang mahigpit na pangangailangan, mag-ayuno ka, kapatid. Manalangin ka. May malaki kang problema sa asawa o sa hanap buhay o
o sa iyong katawan, magayuno ka, manalangin ka, may Diyos na makikinig. Meron tayong pag-asa. Ang isang lingkod po ng Diyos hindi nawawalan ng pag-asa. Kung halimbawa wala ng taong tutulong sa iyo, meron pang isang natitira. Meron pang isang Diyos na mas nakakaunawa ng lahat ng bagay kaysa sa kanino man tao. Huwag tayong mag-atubili pag meron tayong gustong malutas na suliranin, meron tayong problema, meron tayong kahirapang dinaraanan sa buhay, lumapit tayo sa Diyos. At meron pong Diyos na nakikinig ng panalangin kung susunod tayo sa kanyang mga kautusan.